Kaya salubungin po ulit natin sila ng masagalang palakpakan mga kapatid. Ngayon po ay tatako na tayo sa pinakamahalagang gawain natin sa Panginoon. Ang pagbibigay po ng mga mahalagang salita na nagaling sa banal na aklat ng ating Panginoon. Pinatawagan po natin ang ating kapatid na si Brother Q. Amen. Tulakuan po natin ang Panginoon. I'm so glad this morning. Marami po tayong mga bisita. At lalong dumami yung mga magaganda sa TCA. Amen. Salamat ang Panginoon. Church, we declare that this year, 2015, will be a year of more grace and favor from our Lord Jesus Christ. Amen. We believe na napagdaanan na natin yung matitinding mga pagsubok, matitinding mga sufferings, persecutions, kahit sa personal na buhay natin, and also in our church. And we are so glad and we are so happy this morning to see that the church is still tumatayo pa rin yung ACM Church. There's nobody, no one in this world, sabi ng Bible, the gates of hell shall not prevail against the church of our Lord Jesus Christ. Dapat ba natin ang Panginoon? And this morning, if you are in the journey or in a situation na hindi mo pa alam kung ano yung direction mo sa buhay, or kung hindi mo alam kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos sa iyong buhay, you can ask our pastor, Pastor Ernie Duabe, our elders, our deacons. Kung gusto po ninyo magkaroon ng direction sa buhay, when if you are already attending the church, but still, hindi mo pa alam. For example, one question will come to your mind this morning. Sasabihin, pag dumating ang Panginoon, at this point of time, are you sure that you will be with Him in heaven? Yan yung mga tanong na ang hirap sagutin. Pag hindi mo yung nasasagot, kapatid, something wrong, something is missing, something needs to be done, not by the power of man, but by the power of the Holy Spirit sa buhay natin. So, kung gusto ko ninyong malaman yung direction ng buhay natin, ano ba yung mangyayari sa atin pag matay tayo? You can ask me, you can ask pastor, you can ask the members of the church. Because there is only one. Nag-iisa lang po kapatid yung way. The Bible says, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So wala pong ibang daan. Hindi lang po si Jesus Christ, sabi ng iba, Jesus Christ is only one of the ways. He is one of the ways. That's maraming mga ways. No. There's only one way to get to heaven, to get to the Father, through our Lord Jesus Christ. So if you are doubting your salvation right now, if you are doubting, kung meron kang mga agam-agam, ito pa yung pinakamatinding tanong. Kung ikaw ay namatay, or ikaw ay mamatay, hindi ko naman sinasabi na mamatay kayo, or mamatay tayo. But in case, just in case na kunin na ng Diyos ang ating buhay, are you sure? How sure? Are you sure that you will be spending your eternity with God in heaven? Yan ang dapat natin sagutin sa araw na ito. Also, in my life, dumaan din ako sa napakaraming mga term ni daddy, ni tatay, Ernie, sabi niya kagabi, tayo mga Kristiyano, dumadaan tayo sa tinatawag na pruning. That is an agricultural language or term. Yung pruning, di ba yung grafting? Kasi yung grafting, from another tree, lalagay mo sa another tree. Pag maasim yung mangga, kung gusto mong tumamis, kukuha ka ng sana doon sa matamis na mangga, ilipat mo doon sa maasim. So ang bunga nun, matamis. So that is grafting. We are grafted because we are Gentiles. We are pagans before. But through the Lord Jesus Christ, we are grafted into the body of Christ. Amen? And when you are a Christian, meron na naman tinatawag na pruning. Pag mahaba yung buhok mo, tinitrim yun pag may mga lakit, mga split ends. Tinitrim yun para gumanda yung buhok.
Just like sa mga trees, yung mga kahoy, pag may mga dry leaves, yung mga tanga na hindi namumunga, o masyadong nataba yung tree, yung ginagawa doon, pinuputol yung ibang tanga doon, at yung ibang dahon na pupunta sa tanga, sana ay diyan pupunta sa bunga. So pinupron yung isang Kristiyano hanggang siya ay mamunga. Yung bunga na yun, yun yung fruit of the Holy Spirit. Yung fruit of the Holy Spirit, yung Holy Spirit yung magbibigay ng bunga sa'yo. Kung ikaw ay naitanim, pag yung isang kahoy ay naitanim sa sabi ng ilog, sumisip-sip siya ng tubig mula sa ilog, di ba? So yung kahoy na yun ay matatag, at in season, in perfect time, yun ay mamumunga. Pag yung kahoy naman ay hindi sumisip-sip, ang symbolically, yung water is the Holy Spirit. The water is the Holy Spirit. And also, wind is the Holy Spirit. So, kung yung ang isa ng mga tree ay hindi naman nakakapitsip ng tamang nutrients mula dun sa lupa, mula dun sa ilog, ano nangyayari sa kanya? Naging payat siya, yung dahon niya nalalaglag, at hindi namumunga. Tingnan niyo yung mga kahoy dito. Sa dito, di ba? Wala ko nakitang bunga. Dahil wala silang enough nutrients or enough yung pumapasok sa katawan nila ay hindi enough to bring fruit. But, as Christians, God is supplying us the Holy Spirit sa buhay natin at yun ang magpuprone. Puprone yun, puputulin ng Diyos yung mga hindi karapat-dapat sa ating buhay. At one day, in your life, masasabi mo, ba't ang bait-bait ko na, ba't iba na ako? Don't try it. Don't try to try mo agad. No. By the power of the Holy Spirit, it will enable you and me to live a holy life before the Lord. Amen. Amen. Ganun din nangyari sa akin noon. I was a Christian when I was a young boy. Kasi lumaki ako sa church na lumaki. At I thank the Lord because of my grandmother. Yung grandmother ko is a Christian. And binibisbis ako lagi sa church. So kahit na wala akong father and mother na yung talagang biological na buo sila. Kasi pinanganak ako daw sa sa piyak ng kawayan. So I came to this world unwantedly, without plan, but the purpose of God, nakita ko dahil God used me in the ministry, at nakita ko na I'm not unwanted child. God prepared me before the foundation of the world, before I was formed in my mother's womb. So, lumaki ako dun sa church, but nag-college, nung high school, mabait. Nung nag-college, naging ganun bago. Sabi ko, Lord, ano kaya ang gagawin ko? Kasi hindi ko pa na-experience yung yung paano uminom ng alak, paano tumikim ng mga, alam na natin yung mga worldly things, di ba? So, sinubukan ko yun. And every time, gumagawa ko ng mga ganon, I'm not comfortable. Dahil hindi ko gawain yun. I was, na-brought up ako sa church, and sinubukan ko sumama sa mga barkada, maglasing-lasing kami, pero habang uminom ako, Lord, tama ba ito? Hindi tama ito. Mali-mali talaga itong ginagawa ko. But I tried it, kasi meron akong naririnig ng mga pastor na, noong una, sabi nila, ako ay isang drug addict. Ako ay isang gaya ko ng munti. Marami kong pinatay. Lasing ko, lahat ginawa ko. Ngunit, ginagawa ko ng Panginoon. So, ang ganda ng kanilang ang ganda ng testimony. Sabi ko, Lord, gusto ko nang gumanda yung testimony ko. Ano gagawin ko, Lord? Gusto pa ka nasing-lasing din ako. Gusto ko gawin yung mga ginagawa ng mundo. Dahil gusto ko magkaroon ng magandang testimony. Kaya kasi tayo testimony ako sa church. Mga kapatid, ako po ay, simula nung bata ko, mabait ako hanggang ngayon, mabait ako. Yun po. Yun ang testimony ko. So, walang spices testimony ko. So, gusto kong gumanda. So, gusto ko sige. Sama-sama ko din sa mga barkada ko. Saan kayo? Mag-inuman tayo yan. Sige, sana ako! Tapos, hindi ko lang po na-try yung drugs. Kahit hindi po ako, kahit na ganito ang edad ko, medyo bata pa rin. Kasi ako nag-drugs. Pero sa totoo lang, nasubukan ko lahat ng mga sinasabi ng paninigarilyo, pag-iinom. Dahil gusto kong gumanda yung testimony ko. But maling-mali po yun, mga kapatid.
Maling-mali po yun yung ginawa ko na yun. And I suffered consequences, and I suffered a lot of pagpaprone sa buhay. Ang dami kong pinagdaan ng mga consequences. So as Christians, minsan inaalaw ng Panginoon na dumaan tayo sa ganun for us to grow. So mag-grow tayo. Kasi minsan nga, pag nasa comfort zone ka natin, yung tinatawag na comfort zone, yung lagi kang nandun sa, kung mayaman ka simula nung bata, hanggang tumaki ka, hanggang nag-asawa ka na mayaman ka. And then, you are supplied with everything, like financially, materially, lahat. Nasa iyo. Nung mag-asawa ka, kapag-asawa ka ng mahirap, for example lang ha, kapag-asawa ka ng mahirap, kulang yung sweldo niya, kinukulang na nga yung pera mo. Ngayon, pag bumili ka, wala ka na may bili. You will feel uncomfortable, di ba? Kasi nasanay ka doon sa buhay na maranya. Ngunit kung dumaan ka doon sa paghihirap, hindi ka lang makapag-adjust, sabi mo, sana hindi lang ako nag-asawa. Kasi nung dalaga pa ako, o inata pa ako, ang dami kong pera, ngayon nag-asawa na ako, naghihirap na ako. Ito na nangyayari sa atin minsan. So, you will be uncomfortable like me to do the worldly things kasi hindi ako sanay sa ganon. And dumarang sa napakaraming pagpuprong, binuto ng Panginoon yung mga ginagawa ko ngayon. And I thank the Lord, He led me into a Christian ministry sa school namin. Merong mga para-churches, yung mga fellowship, like Agape Christian Ministry, yung mga, marami. Kasi mga nakasakakan yung mga gano'n, yung sila yung nag-reach out ng, yung some ministry, yung mga gano'n, yung mga nag-reach out sa mga students. Marami yan sa UP, sa mga mga gano'n. Yung mga para-churches, yung iba naman pumapasok sila sa mga fraternity. Diba? Sorority, fraternity. Ako naman, hindi ako pumasok sa ganun. God led me to a certain group, SPAM ministry. So I was a student leader nung college time. And from that moment on, the Lord brought me up. Ginamit din ako. Kasi nung unang panahon, nung high school pa lang ako, gusto ng grandfather ko, gusto na ako maging pastor. Sabi niya, Julius, kailangan maging pastor ka. Dahil hindi naman sa pinag-iba, medyo mayroon din akong boses na konti sa pagkanta at mayroon din, nakapag-aral din ako ng kung paano keyboard, mga ganon. And he wants me to become a pastor. Ang sabi ko naman, Lord, gusto ko maging engineer. Nag-enroll ako sa Mindanao State University. And sabi ko, Lord, kung will mo to, na magpapastor ako, then He will make a way. Then, in-advisean ako ng isang grandfather ko din na pastor, na meron isang seminary. Sabi niya, Julius, if you want to become a pastor, sabi niya, God can use you even if you're an engineer. Sabi sa akin. So, doon ako nagkaroon ng hope na matutupad yung pagiging engineer at the same time magkakapag-serve sa Panginoon. And God is really amazing dahil nangyayari sa buhay ko ngayon. I never dreamed to be a pastor, to be a preacher, but the Lord, talagang nililid ako ng Panginoon sa ganung direction. Minsan, nag-keyboard na ako sa isang church. For at least 1 year, nag-keyboard lang ako, hindi ako nagsasalita talaga. Kasi ayaw kong talagang maging, yun na ang gagawin ko. But God used me mightily sa pag-preach and I thank the Lord for that. Dahil sa buhay ko, talagang amazing ang Panginoon at hindi niya ako pinabayaan talaga na dumiritso doon sa mga maling gawain. Praise the Lord. And the Lord introduced me to the gospel called the Gospel of Grace. Before, I was teaching grace like, ganito yung teaching dati. Ang grace ng Panginoon ay para lang doon sa mga deserving. When you deserve to receive the grace of God, then God will give you the grace. Yun ang tinuturo natin lagi. But, you know what grace means? Grace. May pangalan ka na Grace ngayon. Or John, because John means Yohanan in Hebrew. So, Yohanan means grace. That's grace. If your name is John or Juan, you're great. So, may pangalan ng Grace ito. Ito may pangalan ng Grace. Huwag yung disgrace, ha? Grace. Difficult. Yeah. So, the Gospel of Grace, talagang isang tinuturo natin ay, itong grace na ito, kailangan i-mix natin, i-balance natin yung grace. Kasi pag grace lahat, yung mga tao, magiging life-sustain. So, laging gano'n ang nasa isip kagad ng tao. So, God introduced me to the Gospel of Grace
It is called the Great Revolution. Not a revolution na magkakaroon tayo ng revolution. It's a explosion of grace. Abundance of grace. Yung napakaraming grace na binigay ng Diyos sa atin. Pag titingnan mo yung kasalanan ng tao, ito yung kasalanan ng tao, tatabunan natin siya ng grace. Tatabunan niya ng grace at marami pang grace. Sa ibabaw ng maraming grace. Ganoon po karami yung biyayang Diyos. Minsan, nililimit natin yung grace ni God, di ba? Nililimit natin na, bro, ang grace ni God, ano lang yan? Pukunti lang yan. So, nilalagyan natin ngayon ng limit yung grace ni God, yung biyaya ng Diyos. Hindi natin alam na ang biyaya ng Diyos is very much more abundant na ibinigay para sa atin. At yun ang gusto kong itanim natin sa ating buhay ngayon. Gusto kong i-share sa inyo about law and grace. Paano natin ngayon i-differentiate yung law na binigay ni God from the Old Testament and the grace of the Lord Jesus Christ na binigay niya in the New Testament. Meron ba silang conflict? Meron ba silang pagkakaiba? Or meron bang malaking conflict doon sa grace or sa law na binigay ng Diyos? Sabihin ko sa inyo, wala. Walang conflict, mga kapatid. So, si Apostle Paul, sa Galatians chapter 1 and to chapter 4, he discussed or he talked about grace and law. About law and grace. Sa Galatians, pag binasa yung buong Galatians, chapter 1 and chapter 4, puro doon, ito yung law, sinasabi niya doon. At kanya ding, he also talked about grace, law and grace, in chapter 1 to chapter 4. But in chapter 5, Apostle Paul talked about the fruit of the Holy Spirit and the works of the flesh. So bakit kailangan i-discuss muna ni Apostle Paul yung about law and grace before niya i-discuss yung fruit of the Holy Spirit and the works of the flesh? Because Apostle Paul wants us, gusto niyang malaman muna natin kung ano yung law and grace, sa kanya tayo dadalhin doon sa pamumuhay with the Holy Spirit. Tingnan natin mamaya. Bubuksan natin yung ating puso't isipan sa pagtanggap sa mga biyaya, sa grace, sa law na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pag tinignan mo sa Galatians chapter 5, in other letters of Apostle Paul, like Corinthians, Ephesians, Romans, ang ginagawa ni Apostle Paul, nagsisimula siya sa mga mahabang greetings. Like, I thank the Lord for all of you, for praying for me and for praying this. I thank the house of this, the house of God. Lahat ng long greetings, mahabang greetings, before niya dinidil yung mga churches. Before niya sinasabi yung problema ng church. Kasi sumusulot si Apostle Paul sa mga churches back in the day kung saan naitanin niya. Kasi meron siyang tinatawag na missionary journey. So he went to Rome, he went to Ephesus, he went to Corinth. At sa mga churches na yun, nung umalis na siya, sinusulatan yung mga churches niya. At yun ang binabasa natin ngayon. Ito yung mga natatanggap natin ngayon. Okay. So dahil mayroong mga sulat si Apostle Paul, there are certain letters na ginawa o binigay si Apostle Paul sa mga churches. So sa 13 letters na yun, usually, nagsisimula si Apostle Paul. Thank you very much. Sige po kay tatay. Usually, nagsisimula si Apostle Paul sa mahabang greetings at maraming mga, yung tinitikil, tawag sa tikil, yung kinikiliti niya yung mga membro bago niya makalitan. Bigyan niya muna ng maraming mga praises. Then, after all, alam niyo yung kasalanan niya. Yung gagawin sa Apostle Paul. But in Galatians chapter 5, after a very short greeting, chapter 1, chapter 2, and chapter 5, sinimulan ka ni Apostle Paul. No, not chapter 5. Galatians 1, yung 1 to 5 ng Galatians 1, puro yun yung ang greetings niya. And in verse 6, automatically yung sinabi ni Apostle Paul, I marvel that you so soon are being moved away from Him
who call you into the grace of Christ to another gospel. And in verse 7, next verse, which is not another, sabi niya, but some are troubling you and desiring to pervert the gospel of Christ. Sabi niya in verse 8, but even if we or an angel from heaven preach a gospel to you beside what we preach to you, let him be accursed. So sabi ni Apostle Paul, I marvel. Sabi niya, automatically, immediately, galit si Apostle Paul this time. Why? Bakit sa galit? Because those believers in Galatia, they are moved away from the original preaching, from the original teaching, the gospel of grace that Apostle Paul preached to them. They have moved away. Paano sila move away? Because they listen, they take heed to other teachings. Yung karamihan sa mga Christians doon, bumalik sila doon sa law. Kailangan mag-circumcise muna yung mga believers, yung mga lalaki. Kasama yan sa law of Moses noong unang panahon na in the 8th day, they will be circumcised. So yung mga Gentiles, which is in Galatia, gusto nilang i-circumcise so that they will receive salvation. So it is already under the grace. No need for circumcision. Hindi na kailangan gawin yung circumcision na yun. It's because it's no longer under the law. It's already under grace. At gustong gawin ng yung mga Galatian believers, gusto nilang bumalik dun sa law. At marami sa kanila, they move away from the preaching of Apostle Paul, which is the gospel of grace. Sabi ni Apostle Paul in verse 8, sabi niya dito, but even if we, sabi niya kahit kami, or an angel from heaven, sabi niya, not angel from hell, it's angel from heaven, means that is the good angel. It's not from hell. Angel from heaven, preach a gospel to you, kahit na ako, sabi niya Apostle Paul, pag binago ko yung preaching ko about the gospel of grace that I preached to you before, let him be accursed. Double curse yung matatalok mo. So, napakalaking bagay na si Apostle Paul talagang nirebuke niya yung Galatian churches. Nirebuke niya immediately. Bakit? Dahil ayaw niya na mawala sila sa landas. Ayaw nila na umalis sila doon sa teachings ni Apostle Paul. So, it is a normal thing for a church to have issues. May mga issue talaga yung churches. Walang church na perfect church. Hindi mo makita yung perfect church na lahat. From the beginning hanggang dumami yung churches, yung mga members is yun talaga ng church. Mayroong mga pagsubok. Mayroong mga maraming mangyayari sa church. Especially when the church is growing. Pag yung church ay hindi nag-grow, yung mga members, sabihin natin 30 na lang sila, even 10 years na 30 pa rin sila. So wala masyadong struggle. Kasi 30 lang sila eh. But when the church is growing, pag dumami yung mga members ng church, marami talagang magiging problema. Darating yung mga pagsubok sa church, and kung hindi, dinibuild agad. Pag hindi ka agad tinitingnan kung ano yung nangyayari sa church, malamang mawawakap yung church na yun. And sad to say, sometimes, not only from the outside, ang sumisira sa loob ng church, but also in the inside. Yun ang napakasakit na mangyayari sa isang church, yung mga leaders mismo yung nagsisiraan sa loob ng church. That's why si Apostle Paul, sabi niya, even if we, or an angel from heaven, preach to you another gospel, preach to you another teaching, that you need to do this, you need to do that, let him be accursed. So, sabi ng Apostle Paul, kahit siya, it's already an apostle. Apostle Paul is already an apostle. Sabi pa nga niya, kahit ako na apostle, pag dinala ko sa inyo yung another teaching, besides doon sa dinala ko sa inyo noon, which is the gospel of grace, let him be accursed. Let I be accursed. Dahil matindi ang
kagusto ni Apostol Paul na ibalik yung mga tao doon sa biyaya ng Diyos. Gusto lang ni Apostol Paul na tayo, as Christians, lumakad tayo dun sa biyaya ng Diyos. Ayaw ng Diyos na lumakad tayo dun sa lakas natin, yung sa ating sariling lakas, sa effort mo, or effort ko. Ayaw ng Diyos ang gano'n. Gusto niya na, kung ano man yung effort mo ngayon, or yung ginagawa mo, you have to put it into the grace of God. Kung ikaw man ay leader ngayon, hindi mo siya titingnan na nilagay ka ng Diyos dyan for you to show up. No. God made you a leader or an elder or a deacon because God sees in your heart that you are ready to be a servant. Amen. So hindi ka, ayoko maging elder dahil gusto kong sumikat. No. I want to be a servant of the church. Sabihin nyo, paggawa kayo ng kung ano-ano, gagawin ng mga elders yan. Huwag lang yung out of the context ng nagpapagawa. Ask them for guidance. Kung may mga plano kayo na gusto gawin, ask them. Because the elders are the overseer of the church. They are the shepherd of the church. They are the pastor of the church. And we have a senior pastor. Kita nyo naman sa kanyang buhok, senior na talaga. Buhok na yun, pero sa mukha, junior pa rin. Binawi. Kahit binawi. So, hindi mo hurt. Sa Apostle Paul, galit siya pag may mga nagtutulong iba na hindi ayon dun sa kagustuhan ng Diyos. Hindi ayon dun sa katuruan ng Diyos. Nagagalit sa Apostle Paul. Especially when somebody comes and bring another gospel like law, like anything. Kasi marami dati talagang sa Apostle Paul sinisiraan nila. And Apostle Paul rebuked them, the Galatian church. Apostle Paul rebuked them. Bakit? Because Apostle Paul wants them to receive sound doctrines, sound teachings. Ano ba yung sound doctrines na tinatawag? Sound doctrines means, basically, it comes from the Bible. Pag sinabi mong sound teaching, kailangan in line with the Bible, in line with the Word of God. Because we as Christians, we as Evangelical Full Gospel Church, we are not other church, we are Evangelical Full Gospel Church. We believe Jesus Christ, our Savior, our Healer, Baptizer, Soul Coming King. We believe in the baptism of the Holy Spirit, in the gifts of the Holy Spirit. That's why we are a Full Gospel Church. And what we believe is not based on our belief, according to teaching of this pastor or teaching of that man, but according to the Word of God. Amen. Yun yung tinatawag na the infallibility of the Word of God. Never change. The Word of God never change. Kaya siya yung nagiging batayan natin. Pag hindi tayo naniwala or hindi tayo sumusunod dun sa salita ng Diyos, huwag na tayo mag-church. It's useless. That's why we are here in this church, sa ECM. Nandito tayo, we worship the Lord, we come to hear the preaching, we come to hear Bible study and everything from the church because we believe in the Word of God. Sabihin ng Diyos, yung salita niya hindi nagbabago. His Word never changes. Heaven and earth will pass away, but my word shall never pass away. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Kaya pwede natin panghawakan yun, mga kapatid. Panghawakan yung salita ng Diyos. Once the Lord Jesus Christ said in His Word that He has given us eternal life, then He gave eternal life. Huwag mo lang paramihin yung requirements ng salvation. What's the requirement of salvation? Believe in the Lord Jesus Christ. Believe in His gospel. Accept Him as your personal Lord and Savior in your heart and in your life. Repent from all your sins. And open your heart and accept Jesus Christ in your heart. That is salvation. Hindi na kailangan yung maraming mga requirements like yung ginawa ng nung dalawa, di ba? Dalawang tao sa left and right, Jesus Christ doon sa cross. Sabi ng isa, Jesus, remember me when thou will be in paradise. Sabi niya, today, thou shalt be with me in paradise. Hindi niya sinabi na,
Dahil pag nanakaw ka, bumaba ka muna doon bumaba ka dyan. At ibalik mo lahat ng mga ninakaw mo. Dahil pag nanakaw ka, magpapaptize ka doon, at magsisi ka, at tumuhay ka ng straight, saka kita makasama doon sa paradise. Hindi sinabi ng Diyos. Why? Because by faith alone, you will be saved. Amen. That's the grace of God. That's the grace of God. Bakit tinawag na grace? Because faith is an unmerited, unearned favor from the Lord. It is a gift. It is a favor. That's your faith. Believing is something else. Right? When you believe in the Lord Jesus Christ, that is faith. Like Abraham. Did you know that Abraham was blessed not because of obeying the law, but because of faith? He believed God, and it was credited to him as righteousness by believing. Because Abraham, what happened to Abraham? He existed 400 years before the law. Before Moses, Abraham existed. So paano namuhay si Abraham? According to the law? No. According to grace. That's why we, as children of Abraham, spiritual children of Abraham, namanan natin yung grace na yon kay Abraham. Diba napakaganda na tayong lahat ay maglilingkod sa Diyos, not according to rules and regulations, but according to love, but according to grace, but according to the Spirit. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Masyado kong tinitingnan. So, Apostle Paul wants the church to have a strong, sound doctrine, especially within the church. Isa sa mga qualification ng elders, last Friday, minister ko is able to teach. Able to teach sound doctrines. Is able to teach the church, to guide the church in the right direction, para hindi magkawatak-watak. Ganun yung isang elder. Of course, sa mga deacons naman, they have the ability to keep the mystery of the faith in themselves. Yung mga deacons, hindi naman sa requirement na talagang magaling magturo. Kung marunong magturo yung isang deacon, willing to look elder. So, yung ginawa nating last Friday, we have the installation, yung induction ng mga elders. Hindi po yung natatapos doon. One day, pag mayroon na naman mga able, qualified to become elders, they will be installed in the church. Naghatag na lang yung mga elders natin. Maraming pinadala ang Panginoon, dumating si Pastor. Mayroong mga deacons ngayon na nakikita natin yung mga buhay nila na talagang pinapagamit nila sa Panginoon. Then someday, they will become elders also. At yung mga deacons ngayon, hindi lang sila yung mga deacons ngayon. One day, also, kung sino sa inyo may desire to help the church, one day you will become a deacon. And you will be installed, you will be inducted also one day. Huwag po tayong magmadali. Huwag po tayong dumaan ng shortcut. Kailangan po, at pag-aaral ng salita ng Diyos is it takes time. It's a process. When God sees our heart, our mind, kung talaga nakikita na ng Diyos na tayo na ay right, no? Hinog na para gamitin niya sa gawain, automatically the Lord will put you into a place you will find favor in His eyes. Amen. Kaya mga kapatid, huwag po kayo ganito lang po, uupo lang ako ngayon dito, maglilinis lang ako ng mga upuan, ganito lang gagawin ko, church goer lang ako, uupo lang rin. No. One day, Pastor Jelson, nakangiti na siya. Kasi, diba last time, she nagbigay siya ng testimony about that little girl na kanyang pinasipay dati na tinuturuan niya sa Sunday school. And one day, nakatingin siya ulit. Sinasabi, ate, ano na. Minsan, sabi mo, sis, pag may time, likod din sa Panginoon. But I believe that God is doing that for us. Pag tayo ay nasa church, di na tayo ng Diyos sa church, ng Panginoon sa church, God is putting us there for a purpose. Hindi tayo dinala ng Diyos sa isang church para guluhin yung church. No! God put us in the church to become a blessing. Just like David, dinala sa ng Diyos sa Israel to kill Goliath.
And we know what King Saul did? He's chasing away David. The very blessing that God gave to Israel, he's chasing away. So kung may mga bago at mga blessings binigay ang Panginoon sa atin ngayon, pagyamanin natin sila. Don't chase them away and they will go somewhere else. Titus 1, verse 9. Sabi dito, holding fast the faithful word according to the doctrine, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convict the gainsayers. There are observers in the church. Meron tayong mga tinatawag ng visitors, maraming mga hindi pa natin talaga sila. They're observers. Sometimes they are still on the process of yung dinadala pa lang sila ng Panginoon sa church. And if you are an elder or if you are a Christian in the church, kailangan, sabi dito na Apostle Paul, you have the ability, able, by sound doctrine, to exhort and to convict. Do we need to convict? No, it is the Holy Spirit that will convict. But when you exhort sound doctrine, when you exhort powerful word from the Lord, then people will be convicted. Why? Because the word has the power. Mayroong power yung word of God. Mayroong power yung pag binasa mo yung verse, may power yun. It's not for you to convict, because we don't have the power to convict. It is the Holy Spirit's power to convict and change the listeners. So able to teach and able. Sinabi ko na sa kanina si King Saul. Balikan natin si King Saul. King Saul was the anointed king of Israel in the time of David. And David was a little boy. Ano ginawa ni David? He is a little boy with a sling, and he is tending the flock of his father Jesse. So ang ginagawa ni David, he is a shepherd. Nandun lang sa bukid, tinitingnan yung mga sheep niya, yung mga kartero niya, yung mga moton, yung mga lamb. Tinitingnan niya, binabantayan ni David. Yun ang trabaho niya. And yun ang trabaho ni David. So, it's just a normal boy. Diba? Tingnan mo, nakakita na ba kayo ng nagbabantay ng mga kartero? Normal, diba? Andun lang, siguro wala siyang kabayo. Kasi kung may kabayo siya, cowboy niya siya. But wala. Lalakad lang si David with stones and slings. Ginagawa niya sa sling niya. Sinisling niya yung mga wolves, mga deer, gustong kainin yung mga sheep niya. Yun ang trabaho ni David, sinisling niya. He did not think na gagamitin niya yung sling para kay Goliath na ipatay niya dun sa giant. No! That was his profession as a shepherd boy. And King Saul, he was the anointed king of Israel. Once you are anointed king, the authority is with you. Once you are anointed pastor, the authority is with you. When you are anointed elder, the authority is with you. So si David is just a young boy doing the tendering of the flock. And you know what? King Saul was derailed. Ano yung derailed? Ang Tagalog niyan is discarried. Ano yung discarried? Nawala sarili. Diba? So, mayroong train, pag na-discarried yung train, ano mangyayari sa kanya? He will go to somewhere else. Ganun si King Saul, na-discarried. He was derailed. You know what? When David killed Goliath, nung pinatay niya si Goliath, David became very, very famous. Sino ba sa inyo makapatay ng giant? Only David. So alam naman po natin yung story of David and Goliath. Alam niyo po yun. I know. Alam niyo. So David killed Goliath by a stone, by the sling. After one stone only, hindi niya dalawa, isa lang. And he killed Goliath, and David became very famous in Israel. And the son of King Saul was Jonathan. Jonathan was the heir apparent of King Saul. Kung mamamatay si King Saul, si Jonathan yung prince. And Jonathan made a covenant with David. He covenanted with David. And he even loved David very, very much.
He even kissed David many, many times. He loved David as his own soul, and he even gave David the princely garment, because he knows that David is the next king of Israel. Jonathan, the prince, no? Is the son of King Saul. Dapat siya yung akong susunod na king. So, itong si David na to, I will kill him. Because David was very famous that time. So, ginawa ni Jonathan, instead of doing that negative thinking, negative attitude towards David, ang ginawa niya po is, he loved David. Because he knew that David will become the next king of Israel. He did not go against the will of God. So, nakipag-governan siya. Binigyan niya yung princely garment niya kay David. So, David now became like a prince. No? And he still tendering the flock. And, tingnan po natin, 1 Samuel, ito. So, Jonathan covenanted with the house of David, saying, let Jehovah even require it at the hand of David's enemies. In verse 17. And Jonathan caused David to swear again, because he loved him, for he loved him as he loved his own soul. So si Jonathan, the son of King Saul, loved David very much. But because of envy, dahil sa inggit, King Saul wanted to kill David. Yung tatay ni Jonathan, which is the king, the reigning king of Israel, he wanted to kill David. But Jonathan, to be the next king of Israel, he wants David, and he loves David. And he made a covenant with David. Ano po yung covenant? Agreement or covenant. Nag-blood compact sila. Usually yung mga covenant, maraming mga covenant. Nagpirmahan sila. At he loved David. Yun ang ginawa ni Jonathan, the son of King Saul. Pero si King Saul, he wants to kill David. One time, and David and Jonathan was in the palace, and in one occasion, and out of nowhere, anong ginawa ni King Saul? Dumating siya, dala-dala siyang spear. Anong ginawa niya kay David? He threw a spear to David. But David knows how to kaya niyang iwasan yung spear. Pinatay nga niya si Goliath. Marami pa siyang pinatay. Yung leon, yung uso, pinatay ni David yun. And the spear from King Saul, he threw it to David. Not just once. Every time na nandun si David, minsan, David, how are you? Pag minsan nakita si David, he threw again another spear. So look how derailed. Look how gaano ka-discarrel si King Saul. And don't you know that David was a blessing, as I told earlier. He was a blessing to Israel because he killed Goliath. He went to war many times, si David. Hindi niya lang pinatay si Goliath, but he went to war many times, defeating all the enemies of Israel, killing them all with David, because he was a strong man. Not because of his strength, but according to the strength that Jehovah gave him. But what was King Saul is doing? Sabi ko na kanina, si King Saul is chasing David. He is going after David. He is bringing 3,000 men to kill David. Gusto niyang patayin si David. Gusto niyang mawala yung blessing. Yung blessing in Israel, gusto niyang mawala. Diba? Meron mga minsan may mga ganun. Yung pinaka-blessing na binigay ng Diyos, yung pang iniiwasan natin, yung pa yung tinatagal natin sa buhay natin. Why can't just accept it and share it? So one night, King Saul was asleep in the cave. So kasi hinahabol niya si David. Pumupunta si David sa mga cave, and then wala si David doon. Ang ginagawa niya po ni King Saul, he came to David with 3,000 men. And one night, natulog siya si King Saul doon sa isang cave. And David and his men came. They came to kill King Saul. So si King Saul natutulog, nilapitan siya ni David without the knowledge of all the soldiers. Lumapit si David doon, at anong ginawa niya? You know, I can kill this king. I can kill him. Just right now. Pero ang ginawa ni King David, pinutol niya lang yung skirt. Kasi yung mga rope na may skirt yun. Pinutol niya yun. Nilagyan niya ng putol.
And what happened to David? He was struck to the heart. Struck to the heart. Alam niyo yun? He was struck to the heart because he did it to King Saul. Ano yung ibig sabihin? Did he kill Saul? No. Hindi niya pinatay si King Saul. The only thing na ginawa niya is he just cut the skirt of the robe of the king. But he was struck to the heart because what he said, how can I do this to the anointed one of God? How can I do this to this man who was anointed by king, but as king of Israel? So how blessed King Saul to have David? Diba? Siguro tayo pag yung kalaban natin na gusto tayong patayin, nakita natin natutulog at walang kalaban-laban, sasaksakin ko na talaga kasi gusto ko mamatay. Not for David. Ano ginawa ni David? He cut the garment of Saul and he left, crying. He cried, how can I do this to the anointed one of Jehovah? Kita niyo yung submission ni David. He knows that he will be the next king of Israel. And he can kill King Saul. Automatically, pwede yung patayin si King Saul at magiging hari na siya. But he waited. He waited. He did not kill King Saul. And in the morning, anong ginawa ni David? Anong ginawa niya? King Saul! And si King Saul sa kabilang burol. Sa kabilang area nila para hindi sa isang mountain, nandun siya. And David called him, King Saul! Hindi medyo mahilang yung mata ni King Saul. Sabi niya, oh, David, is that you? Yes, King Saul, sabi niya. Come, my son, and I will kill you. Actually, King Saul, sabi niya, my king, actually, I should have killed you last night. If you don't believe me, look to your garment, sabi niya, to your robe. Mayroong sugat, pinutol ko yan. And I should have killed you that time. But I did not kill you because I believe and I know that you are the anointed king of Israel. And from that time, King Saul, ano ginawa niya? He came to David and embraced David and said, my son, as long as the Lord lives, thou shalt live. As long as the Lord lives, you shall live. And si King David naman, doon kasi pumunta ulit siya doon sa kay King Saul sa bahay, sa palasyo ni King Saul. And the next day, King Saul chased David again, and David ran away the mountain. Look how derailed is King Saul. Tingnan mo kung gaano ka-discouraged si King Saul. Pinabalik na si David doon sa palace, and once again, he lived there normally, and in the next day, hinabol niya naman si David with 3,000 men, and David ran away. Alam niyo ba kung paano namatay si King Saul? It's because of his disobedience to God. Sabi ni God sa kanya, Saul, kill all the Amalekites. Kill them all. Don't leave anyone. So ang ginawa ni King Saul, he spared one Amalekite. He spared Amalekite. And, you know what? Kung paano siya namatay? He was killed by Amalekite. Because of disobedience. And Jonathan also was killed along with Saul in the battle with the Amalekites. So David became the king. But, after David, hindi po niya nilabanan si King Saul. At hindi niya, even yung pagkat lang niya doon sa garment ni King Saul, talagang nasa-chuck na sa heart niya. And he sorrowed a lot so much because he was against Saul. So paggawa niya pa lang ng gano'n. So as children of God, as children of the church, as the believers, members of ACM, when we are in the church, how do we consider ourselves before God? How do we consider ourselves before our leaders? Are we like King Saul, or are we like David? If you are like David, clap your hands. Ito pang gusto ng Diyos. Kaya magkakaroon ng pagbabago, magkakaroon ng buhay, ang church, lalo yung church, when you're like David. When you go according to the
to the rail, to the straight path. Huwag mong paganon-ganon. Gaganon-ganon ka, you become derailed. Diba, it's hard to live with a derailed person. Kung ang, for example, meron kang husband or wife, sabi na natin yung husband is derailed. Discourage yung utak. Diba? Napahirap, kumira doon. Ngayon, mahal ka niya, kinabukasan, susundin ka dito. It's so hard. Diba? Hindi maganda. Kung sa mga dalaga naman, pag may boyfriend kayo na discourage, God is telling you, leave that person. Pero pag husband mo na siya, don't leave that person. It's hard, but it's too late. Pero pag boyfriend pa, pwede pa. Gusto yung matakot na pag-iwalay sa mga ganun, yung discourage yung utak. Dito yung tamang daan, dito siya gusto na dito. Huwag na kayong sumugal doon. It's hard. It's hard to suffer the consequences. Mahirap mga kapatid. Sabi ng Panginoon, do not be unequally yoked with an unbeliever. Pwede ka mag-equally yoked, but the thing is, you will suffer the consequences. You'll fight. Sometimes hindi ba kayo doon sa amin? Hindi dito sa amin. Umanak natin, sige, hati tayo. Doon kami sa dito. So, ang hirap, di ba? Pero pag isa kayo ng pananampalataya, pares kayong Kristiyano, sama-sama kayo sa church, magsasama kayo sa Panginoon, walang problema. Diba? Amen? So, it's encouragement for the singles na humanap kayo ng pangit. Palit yung tunay. So, humanap kayo ng yung ng Panginoon, yung kalugan ng Diyos para sa inyo. So, yung mga dalaga dito, tasagal na yun. Ito lang yata. Okay? Pag pag married na, huwag na kayo maghanap. Pag married na po, stay where you are. Pag widow, anytime. Pero pag yung mga pag separated, as long as hindi pa kayo, yung papel niya, nandun pa rin, you're still married to that guy, you don't have the power, the authority to find another one. Stay as single until such time that you are separated by the paper and you can do what you want. So if your husband dies, good for you. Huwag ka mo kayo gumawa ng paraan para patayin yung husband nyo. So, as per the word of God, kailangan natin sundin ang salita ng Diyos. Pag yung husband mo ay nabubuhay, you are married to that person, you are bounded by the law, na nandun pa rin yun. Pag ikaw ay nag-asawa, and you are still married to the guy, you are committing adultery. If you're a widow, you have all the chances. You have all the chance. Pwede ka na maghanap. Diba? Yung asawa mo, nag-asawa na lang yan. Kahit na anong ginawa ng asawa mo, but as long as you are still married to that person, you are still married. Okay? Mga kapatid, ito, papunta na tayo sa question and answer portion. Meron kayong tanong? Mamaya. So we stick, brothers and sisters, we stick in the Word of God. We stick in the Word of God. Hindi pa natin pwede na, mayroong mga cases na ganito. No. No. The Word of God says, you stick to that person as long as as believe. Okay? Lungkot kaya, di ba? Kasi nakakalungkot talaga yung salita ng Panginoon. Pag hindi natin sinunod yun, you disobey it. Pag namatay, yay! Ito naman. I mean it. Meron tayo, sa Pilipinas kasi walang divorce. Diba? Meron annulment, walang divorce. So, kung sa US, kung Amerikano kayo, pwede kayo mag-apply ng divorce. Okay? Because divorce is in the Bible. In Deuteronomy. Binigay ng Diyos for a person na hindi, kasi ang divorce na ito. Pag, punta na tayo dito sa advice na kaya ganito, sa Old Testament, mayroon tinatawag na yung adultery, nangyayari siya when a man
steal another man's wife. Okay? When they are married, the man, yung woman, is a property. Even natin property in Old Testament, is a property of the man. So pag yung may asawa na babae, yung asawa ng lalaki, is stealing another man's wife, that is adultery. So in order for a woman to be set free from the man, so Moses gives the certificate of divorce. Okay? Binigyan yung certificate of divorce for you to be set free, para wala nang nagmamay-ari sa'yo. And then you can choose your husband later on. Okay? In the New Testament, okay? The New Testament, okay, pag-usapan natin yung lumay, yung mga ganyan. You can ask, kasi diba, kailangan natin i-guide lahat. Kasi yung iba sa atin dito, alam ko, meron mga tinatago. Diba? Ayaw mo na i-expose yung mga tinatago natin. But, in God's perfect time, God will put us in the right direction. Amen? Hindi ko naman sinasabi na bawal na kayo mag-asawa. There is a chance. As long as it is in line with the Word of God. Okay? Ano ba yung ground of annulment? Okay? Ito naman. Pag ikaw naman, pag nagpaksal ka sa isang lalaki, at niloko ka noon, nung nagpaksal kayo, niloko ka, hindi na pala siya, so sinabi niya na doon siya. So, pwede mo siyang walayan. It is the ground for annulment. When the husband is derailed, yung kanyang utak, hindi, nagkaroon siya physical and emotional and mental incapability, incapacity, you can make annulment. Okay. Amen. Yung lahat ng tanong nyo, tanong nyo kayo dito. So, balik tayo ng taking soul. Ano na punta doon? Pag gano'n na pag-uusapan, talagang gusto na ninyo, ha? Kasi gusto natin yun. Kasi gusto natin maging nalinaw, di ba? Kasi ayaw natin namumuhay tayo sa kadiliman na, ano ba talaga nangyayari? Paano kung dumatay ang Panginoon na nandito ako sa sitwasyon na to? Di ba? Nakakatakot po yun. Okay? So, linawin natin yan. Magkakaroon tayo ng another session for marriage and counseling. Tata yung... Amen. So, Galatians 1, chapter 12, as a closing. So, close ko na po ito kasi medyo mahaba. Napaiba yung usapan natin. But this is good kasi gusto nyo, di ba? Gusto natin malinawan yun. Galatians 1, chapter 12, sabi niya, for I did not receive it from man. Yung gospel of grace na binigay ni Jesus Christ, ni God, kay Apostle Paul, ganito, he did not receive it from man, nor was I taught it, except by the revelation of Jesus Christ. This is a revelation. Now, it takes a revelation. Minsan yung revelation ng Apostle Paul, yung revelation na binigay kay Apostle Paul, minsan din natin naintindihan. Kaya marami tayong mga sinasabi na ganito. No, it takes a revelation to understand someone's revelation. Because the revelation of Apostle Paul, yun yung dapat nating maintindihan. Then we ask God, Lord, give us the wisdom to understand, to accept, to receive the revelation that is given to Apostle Paul. And that's what we are reading right now. Okay, in closing, marami pa akong gustong i-ano sa inyo mga kapatid. Naghanda ako ng 5 pages. 2 pages pala yung natapos ko, but I need to close this. Okay. Why grace? Why? Why we need to stick in the grace of God, sa biyaya ng Diyos. Luke 9:29-35 as a closing. One night, Jesus went to the Mount of Configuration. Yung isang pumunta sila sa Mount of Olives, and we call it the Mount of Configuration. And he brought Peter, James, and John. So Peter, James, and John went with Jesus in the Mount of Configuration. And in Luke 9:29, sabi dito, hindi ko na po nilagay dyan, and he prayed, and the appearance of his countenance was altered, and his clothing was dazzling white. So, nagkaroon ng transfiguration. No? Transfiguration si Jesus Christ. His body became as white as snow, and it's very white. Nagkaroon ng month of transfiguration. And behold, 2 men talked with him. There are 2 men talked with Jesus Christ in the Mount of Transfiguration. Who were these 2 men? They were Moses and Elijah. So Moses
represents the law, and Elijah represents the prophets. Okay, who appeared in Peter and those with him were heavy with sleep, but fully awakening, they saw his glory. Nakita nila yung glory, yung tatlo. Jesus Christ, Moses, and Elijah in the Mount of Transfiguration. So it happened in the Mount of Olives. And in their parting, sabi dito, nung naghiwalay sila, it happened that Peter said to Jesus, sabi ni Peter, sometimes si Peter talagang lagi ginagawa. Siya rin yung pumutol ng tinga. Siya rin nagsasabi na, Lord, kahit patay ka lang, I will die with you. Si Peter. Then this time, si Peter sabi niya, Jesus, sabi niya, Master, is it good for us to be here? Sabi niya, and let us make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. So they will make one tabernacle, not knowing what he's saying. Okay? Ganun talaga si Peter. He's doing, not knowing what he's doing, saying what he's not knowing. He didn't know what he's saying. And sabi niya, Lord, it's good for us to be here. Let us make 3 tabernacles. Magawa tayo ng 3 tents. One for you, one for Moses, and one for Elijah. And he saw. And as he was saying these things, a cloud came and overshadowed them, and they feared as he entered into the cloud. Why there's a cloud? Because God came. And last verse, sabi niya dito, so Luke 29:9-35, as a closing verse. Sabi dito, and a voice came out of the cloud. This is the voice of God, saying, this is my son. This is my son, the beloved. This is my son, the beloved. Hear him. How dare you? Sabi niya, how dare you put Jesus, Moses, and Elijah together in one level. Sinasabi ni God dito, how dare you, Peter? Ba't inilagay mo si Jesus Christ level with the law? He's level with the prophet. It's saying, mga kapatid, that grace, hear him. Hear grace. Hear Jesus, because Jesus is the grace of God. So there are 3 witnesses, Moses, Elijah. Moses represents the law, Elijah represents the prophet, who spoke before Jesus, but Jesus represents grace. And God said, my beloved, this is my son, my beloved, hear him. This is be in the focus. Ang focus po natin mga kapatid is ang biyaya ng Diyos. Lahat ng ginagawa po natin sa buhay natin, let us align it. Don't be derailed from the grace of God. Sa biyaya ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng kahit sa pag-aasawa, lahat ng mga bagay na yan, laging nandun tayo sa grace ni God. You know what? The more tayo nagiging malapit sa grace ni God, the more tayo nagiging gracious. The more na minamahal natin yung mga kalaban natin, the more na tinatanggap natin kung ano yung mga partner natin. After you don't need to get divorced, you need to get annulled. Why? Because when you have the grace of God in your life, you will start loving your spouse. You will start loving your brethren. You will start loving even your dog. Lahat mamahalin na natin. And the first recipient ng grace ni God sa buhay natin, you know, yung pamilya natin. The very first recipient. Next, yung mga kasama natin, yung mga barkada natin, yung mga kaibigan natin, yung mga kasama natin sa church. Hear him. Hear Jesus. Praise God. Kumain po tayong lahat. At hinihiling ko po ang ating mahal na pastor, si Tatay, na minister po sa atin. Pray po tayo. Habang kakantahin po natin yung power of your love. Tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon sa mga ito. Ibigay ko po sa Kanya yung pulpit. Hallelujah. Magatuloy po tayo sa katulo at ngayon po natin ang pagdito ng Panginoon.
the message is for all us, para po sa atin lahat dahil ang Diyos po ay patuloy na nangungusap po sa bawat isa sa atin. Lanisa po hindi natin natadama. Ibig niya sabihin sa mga sirkumstansya. Lanisa nababasihan natin ang ating paningin na ang Diyos gusto mangusap sa atin, pero nangingibabaw ating sarili. Kaya yung gusto ng Diyos sa ating buhay ay hindi natin ang kamta. Yung mga kapapalang spiritual. Ang Diyos po ay layunin sa bawat isa sa atin. Mayroon po siyang dapat na gawin sa ating kalagitnaan. I-focus po natin ang mga bagay na itong spiritual upang maunawaan po natin ang kalooban ng Diyos na naraganap sa ating kalagitnaan. Lalo na po sa iglesia nito. Napilit pong ibinibigay Satanas sa ating mga isipan ang mga bagay na hindi nakakalukod sa Panginoon na aapektuhan po ang ating sarili. Tandaan po natin na ang Diyos mayroon siyang inilaan para sa iglesia. Siya po ay inilagay ng Diyos upang magkabay, magpatnubay, at magbahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Huwag po natin ariin na siya pong taong ordinaryo na walang kakayanan o anumang bagay na kita natin sa kanyang sarili. Kundi kung tayo nakakakita sa kanya ng mga negatibong bagay, sinuruan tayo ng Diyos na sa panalangin. At lalo na po siya, kung siya ay pinilaan ng Diyos sa iglesia nito. Mayroon siyang sinakikita sa atin kung tayo po'y nakakapunat ng mga ganun negatibong bagay. Ang exercise po ang natutunan natin para sa Kanya na magsibigan bawat isa at panalangin. Ang isang iglesia po, pag punong-puno ng pangasaya ng persecution, isa pong iglesia ng Diyos yan. Dahil ipinagkikita niya ang kapangyarihan niya sa kalagitnaan. At kung yung po ang reason natin na tayo po'y lalayo sa iglesia niya, hindi po natin mawitness kung mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin ito. Hindi po solusyon ang paglayo. Ang pinakikita ng Diyos ay ang concern mo, ang pag-ibig mo, ang natutunan mo sa Kanya na ipinuro. Doon po manulunod ang Panginoon. Tatandaan po natin, parang iglesia, punong-puno ng persecution at trial. Blessing po yan sa binibigay ng Diyos. Hindi po yung kahinaan dahil siya po ang may-ari ng iglesia. Yung po yung kapangyarihan ng Diyos na pinakikita sa bawat ng atin. Sa oras na ito, kung mayroong tumataan sa ating mga isipan na mga ganong pangyayari, na mga negatibong natin nakikita, ito po tayo po. Natin hingi po sa Panginoon. Kasi kung yun po ang ating dala-dala, hindi po tayo mapapagpala ng Diyos. Hindi po tayo mag-grow sa ating faith. At hindi po natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon at napakasaya magpuri sa Kanya na walang patayang taglay na bahit dungis ng Panginoon sa ating puso. Tayo po nilalang ng Diyos para purihin siya. Taglikuran siya. Yung pong nais ng Diyos sa bawat ng atin. Kung sa kasalukuyan mo, narito po tayo sa ganong sitwasyon na mga negatibo ang ating pong nakikita, kasama tayo po ng Diyos po naririyan sa ating kalagitnaan. Tutulungan po niya tayo na malingray po ang ating puso at doon po mararanasan
na siya pa yung Diyos na makapangyarihan na ating pong pinahanap. Wala pong perfect na church na dampo natin. So, sa umaga pong ito, tayo po'y mananalangin. Kung sino man po yung narong sitwasyon na gano'n, ito po yung time na ililis po natin. Open po natin ating spirit sa God. Na dumali ang kanyang biyaya. Biyaya ng mga kabutihan na kahit ng Diyos iparanas sa atin. Para po hindi masayang ang araw natin magpunta sa iglesia. Nasa ating na araw na tayo ng mapagalang ating mga katawan. Malasap natin yung pagpapala ng Diyos sa dalaw natin yung kasalbagong din darating. Mayroon po tayong kalakang sa nakaglay upang lahat ng bagay na mga ganang ating kaya natin tagumpayan. Tandaan po natin na tayo po dito ay magkasawa. So, nagdadaanan po about sa atin na mga emotional pain, kapaguran. Pero, kung nayo na sa Panginoon, hindi po natin mararanasan yun. Amen? Yung joy po, yung peace of mind, at strength na galing sa Panginoon. Amen? So, yung po gusto ng Diyos para sa bawat na sa atin. Kaya po, iglesia dito nilaan para doon sa mga tao na naghahanap sa Kanya at tutuloy ng Diyos yung pangangailangan niya. Siya po yung bibigay ng kalakasan. Huwag po natin sayangin yun. Amen. So, tayo po'y manalangin at yung pong nandun ang kalukuyan, taplan niyo po ang kamay at ang gana. Ito na po ang puso natin. At sa oras po na ito, ang Holy Spirit po ay gagalo sa inyong buhay. Yung mga bagay na yon na naroon sa ating puso, nakikita ng Diyos yun. Kung puso po natin, bubuksan ating puso sa Kanya, nalulong po yung Kanyang pagkilos. Amen? Ating pag-iisang panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Panginoon, dakilang Diyos, abang banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Sa oras na ito, na muli mo po tayo, Panginoon. Pinagsama sa lugar na ito sapagkat alam mo po, Panginoon, ang bawat pangangailangan namin. Lord, tanging kayo lang po ang siyang makatutugo ng lahat ng ito, God. Kayo lamang, Panginoon, ang gagawa ng kaparaanan upang ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming pagtagumpayan. Wala pong magagawang aming sarili dahil kayo po nagsabi, Panginoon, na apart from you, we can do nothing, O God. At sa oras na ito, Panginoon, ikaw po nakakalam ng bawat puso nila, O God. Alam ko, Panginoon, mayroong nag-distract sa kanila, Panginoon, sa kanilang buhay, na minsan hindi po alam ang solusyon, Panginoon. Ngunit ikaw, Panginoon, ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, Panginoon. Punong-puno ng pag-asa dakilang Diyos. At nananampalataya po kami, Panginoon, ng bagay nito, Panginoon, ay maliit lamang sa iyo, Panginoon. Kung paano mo po, Panginoon, nilikha ang buong bagay na ito, katulad, Panginoon, ng araw, Panginoon, ng mga heavenly bodies, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na nagmula sa wala at nagkaroon sa aming mga nakikitang physical, aming mga mata. Lord, katuldok lamang, Panginoon, itong aming nararanasan, Panginoon, ng mga negatibo sa aming mga buhay. Na sa oras na ito, Panginoon, bukas po ang aming mga puso at walang lingid sa iyo, Panginoon. Alam niyo po ito, dakilang Diyos. Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi po namin kaya ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang tanging makakatugon ito, God. Lord, palayain mo po kami, Panginoon, sa ganitong sitwasyon sa pagkat hindi po ito, Panginoon, ang iyong kalooban, dakilang Diyos. Hallelujah. Lord, touch our heart right now. Touch our heart, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na walang imposible dakilang Diyos.
Salamat dakilang Diyos sa oras na ito, Panginoon. Nakikita mo ang bawat puso, Panginoon, ng dahil ito ngayon. Lord, Ikaw po ang mag-release, Panginoon, ng grace, Panginoon. The grace of forgiveness, O Lord God. The grace of repentance, Panginoon, and salvation. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, thank you for the power of your Spirit in us, right now, God, sa bawat isang Lord. Siya po, Panginoon, ang manifesto sa bawat isa, O Lord God, the fruit of the Holy Spirit, O Lord God. Ang Holy Spirit po, Panginoon, siyang manatili sa bawat isa, O Lord God. Upang ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming pagtungpayan. Let the Holy Spirit move sa bawat isa, O Lord God. Ikaw po ang nagsasabi, Panginoon, ipagkakaloob ang Espiritu Santo upang siya po ang maggabay, magpuntik, at magturo sa amin. And we thank you, Lord, for this privilege once again. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa healing, sa mga emotional pain, O God. Salamat, Panginoon, sa deliverance, O Lord. Salamat, Panginoon Diyos. We thank you for this opportunity once again, O Lord God. At, Panginoon, we are a new creation. Bagong buhay muli na silang Diyos sa oras na ito. Na hindi po kami, Panginoon, isang sasakyan ng pagiwang-giwang, kundi, Panginoon, straight na silang Diyos sa daanan na kung saan yung gusto niyo, Panginoon. We thank you for this opportunity once again, O Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, and Lord, inakip po namin ang tagumpay sa oras na ito, O Lord, at naingat po namin muli binabalik sa iyo ang pinakamatas na papuri, pagsamba, pagkakila. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus, sa tanglan po ng anak ng Diyos, sa nagsabi na. Amen! Salamat natin na lang, Lord. Right now to you, if my heart betrays you, coming from the grave. Lord, I come to know the witness that I see in me. Will this burn away? And the power of your love, oh, it's love, let your love surround me. Draw me to your side, and I rise up like a eagle, and I will soar with you. Your spirit sets me on, the power of your love. My eyes, let me see your face. You say, my dark